Okay, so welcome back sa ating video tutorial mga kaguro. So sana po ay andyan pa rin po kayo. So pinutol-putol lang po natin yung ating tutorial para pwede nyo po itong balik-balikan ng mabilis. Okay? So dahil nga po medyo malalim po ako magturo, yun po yung aking naisip na gawin. So sana po ay nasusundan ninyo at hindi po mahirap sa inyo kung ganito man yung naging setup po natin. Okay, so sa ikatlong bahagi, so ngayon ang gagawin natin, so balikan natin yung ating Photoshop. So kung naalala nyo sa ating pangalawang part o bahagi na ating tutorial, na set up na po natin dito yung ah, ating background studio. So yung next na gagawin natin, maglalagay po tayo dito ng guide o ng line. So yung ginagawa ko ay punta po tayo dito sa view, yung view, yan po. Okay, kung nakikita nyo, yan yung view. Then, click po natin yan. Then, hanapin po natin yung guide. So, yan po yung guide. Then, select new guide. Then, yung ginagawa ko dito ay nilalagay ko po na vertical 50%. Yan, okay. So, yan po, 50%. So, para makuha natin yung center ng ating image. Then, press po natin. So, by the way, so kung nakikita nyo pala yung ating image, so kung makikita nyo po yung ah, tsura nito, ito po siya. Yan po. Yan. So, pag makita nyo po na nakaganyan po yung inyong image sa ating layer, yung kailangan po natin gawin dito is i-rasterize. So, para ma-rasterize ito, right click lang po. Then, hanapin po dito yung rasterize layer. Yan. So, rasterize layer. Okay? So, para pag pwede po natin itong galaw. Then, para malaman natin na nakasenter yung image natin, press nyo lang po yung Control T. Yan. So, kung mapapansin nyo po, gitna po talaga yung ating image. Yan. Yan po yung guide, yung bawat square sa gilid, gitna. So, kapag nakatutok po yung square niya sa guide na nilagay natin, ibig sabihin nakasenter po yung ating image. Okay? So, suggestion ko lamang po yan. So, next na gagawin natin is ipapasok na po natin dito yung image ng ating i-edit o picture po ng ating graduates. So, para may pasok po natin dito muli yung ating image, punta po tayo muli sa file, then place embedded. Okay, kung naalala nyo po. Then, hanapin nyo po yung folder kung saan nyo po kinukuha ang inyong image. So, sa akin, nakalagay po dito yan sa desktop. Then, naka-folder po yan. NES Graduation 2026. So, yung in-edit ko po ay grade 6. So, grade 6 na naka-toga. Okay. Ito po yung original. Ito po talaga yung original. So, yung original photos po namin is naka-green background lang, naka-green na tela lang yan. Hindi na po kami nag-hire ng mga professional photographer para makatipid. So yung ginawa lang namin ay naglagay kami ng tela sa likod para madaling tanggalin. Tatanggalin na lang po. Okay, so for example, ito yung kukunin ko. Okay, double click lang. Ayan. So, ang next na gagawin po natin dito ay tatanggalin po natin yung
yung green background. So, ang kagandahan dito sa Adobe Photoshop 2026, kung mapapansin po ninyo, may nakalagay po dito na remove background. Yan. Okay, ito po siya. Yan, remove background. Yan. So, para ma-remove yung background ng ating student, muli, kailangan po nating i-rasterize yung image niya. Okay. Then, press the image. Then, click nyo lang po yung remove background. So, siya na po yung bahalang magtanggal ng background. Yan po yung kagandahan sa Adobe 2026 na updated ngayon. Pwede rin sa Canva. Kung meron po kayong Canva, mabilis din po doon. One click lang din. Okay, magic. Ayan. Okay na po. So, nawala na po yung ating background. Okay. So, next na gagawin natin, ayusin po natin yung ating image. So, ilalagay po natin sa kanyang kung saan po yung pwesto niya. So, yung ginagawa ko po dito ay kumukuha po ako ng litrato sa iba. Okay, so lagay ko lang po dito para yun po yung maging guide ko. Okay, hanapin ko lamang po. Okay, so ito po. Ito po yung halimbawa. Dito ko po isusukatin. Okay, papasok po natin yan sa ating Adobe Photoshop. Basta alam nyo lang po kung saan nakalagay na folder, madali lang po yan sa inyong hanapin. So, again, place embedded. Ayan, punta po ako sa picture kung saan po yun nakalagay. Yan. Ito po siya. So, kung mapapansin nyo, yung size po nito ay saktong-sakto po talaga sa size na ating ginawa. Okay? Then, next na gagawin ko, maglalagay po ako dito ng ruler o guide para yan din po yung magsilbi nating guide. Ibig sabihin hanggang dyan din po yung kanyang ulo at yung kanyang ito, sngi. Yan. Then, pag nakuha na po natin yung guide, pwede na po nating tanggalin yung hiniram natin. Ibalik natin to. So, yun yung magiging guide natin. Then, i-resize po natin yung ang image na ating student na sasakto po sa kanyang ulo. Yan. So, pwede nyo po medyo i-rotate. Yan. Okay, so kayo na rin po yung bahala mag-set up. Yan. So, okay na. So, ready na po yung ating image. So, yan lang po. So, sa pangatlo nating part, tinuro ko po sa inyo kung paano po magtanggal ng background in just one click. Okay? So, hanggang dito lang po muna tayo ulit at pagpapatuloy pa po natin ito sa susunod pa pong mga video. Maraming salamat po. Paalam.